As the 22nd Cinemalaya Independent Film Festival wraps up, several entries have tackled political and social issues. And to discuss this and more, we are joined by award-winning director whose entry, Ganggang, is a coming-of-age film set in a conflict zone between the military and communist insurgents. Among this year's entries, welcome to Political Beat, the director, J.L. Burgos. Sir, Salamat, first time, long time no see. Long time no see. Oh. Pero salamat sa pagbubukas ng inyong platform. Naalala ko noon, excited kami, pinapakita kang dokumento. Nakalimutan natin, nasa radyo pala tayo. Oo nga, tama. Sa Naalala ko yan. NU107. Oo, Rock Ed. Rock Ed. Hello, Gang Badoy pala. Ay, Gang, hello. Okay, so, sinasabi nila na compared sa mga nakaraang taon, hitik at kumbaga busog na busog itong batch na ito ng Cinemalaya. Yes. Pero sa inyo, kasama yung Hand of God, nakaala ko tungkol sa soccer, ay isang, kumbaga, medyo talagang tahasan ang statement, ay yung talagang sa politika, no? Yung entry na Ganggang, pwedeng pakikwento kung paano siya na-conceptualize at yung experience mo. Ikaw ba yung hindi ikaw yung tipong, kaibigan ko po si JL, matagal na kami hindi nakita, pero docu ang isang strengths mo, pero yung isang coming of age at yung mga kwento tungkol sa bata, sabi na mahirap daw mag-direct ng bata, totoo ba? Sabi nila, may 2 rules daw yan. First, full-length narrative ko to eh. Yes. May 2 rules daw sa unang, na wag mong gagawin sa unang narrative mo. Hayop at saka bata. Pareho siyang meron. So, ayun yung mga struggles na in-overcome namin para matapos tong Ganggang. Pero ang story ng Ganggang ay hindi lamang siya tungkol sa hindi lang siya coming of age. Yes, totoo 'yun. Ang Ganggang, by the way, is ang literal translation niya ay gagamba sa Bulacan. So ang tawag sa gagamba sa Bulacan ay Ganggang. Ganggang. So yung naglalaban na gagamba nung mga panahon noon. Actually hanggang ngayon nangyayari siya. Anyway, ang Ganggang ay hindi lamang siya kwento ng mga kabataan, pero kwento to ng kabataan na merong highly militarized community na kanilang ginagalawan. So, hindi lamang siya tungkol sa mga bata, tungkol din to sa bayan, essentially. Ito ay supposedly set sa, ang setting ay Bulacan. Bulacan, oo, Bulacan siya, oo. Ito ba yung Bulacan, kumbaga, in the contemporary setting or Bulacan noong mga nakaraan? At nangyayari pa rin ba yan hanggang ngayon? Oo, contemporary setting siya. Maraming mga karanasan doon sa loob ng pelikula or maraming mga eksena sa loob ng pelikula na nakabatay sa mga contemporary mga pangyayari rin. So maraming pero meron din akong hinugot doon sa mga lumang Bulacan, halimbawa ng panahon ni General Palparan. So medyo notorious kasi ang Bulacan na highly militarized at yung mga nangyayaring nakikita na lang natin na numero sa mga balita, ayun, isinabuhay namin doon sa pelikula. Okay. Ang Bulacan ay, sabi nga nila, hindi na lalawigan yan eh. Parang bahagi na ng Metro Manila rin yan eh. Yes. Pero marami pa ring bahagi ang Bulacan na may mga ganyan. Marami. Actually, hanggang ngayon, yung laban ng gagamba ay patuloy-tuloy siya. Meron na nga siyang sabong sa sa online. Sa YouTube makikita mo siya, may nagsasabong. So, pero sa mga bata, nanatili pa rin siyang laro. Pero once na binigyan mo na siya ng pera or if the money is involved, bawal na yon. Pero sa bata, siya, tuloy-tuloy siya. So, usapin naman ng militarization, tuloy-tuloy siya. Nangyayari pa rin siya. Maraming bayan sa buong Pilipinas, highly militarized at ang mga dahilan ay iba-ibang dahilan, pero kadalasan kapag ang komunidad ay tumututol sa mining or kaya development aggression, ay eventually nababansagan silang komunista, kaliwa, NPA, rebelde, at once na tumutol sila, doon din dumadagsa ang militarization dahil yung pagdagsa ng hindi pagdagsa, yung pagkakaroon ng pagtutol sa quote-unquote development. Isang slogan nga noon, naalala ko, ang magmahal sa bayan, patay kay Palparan.
Oo, tama, tama. Ikaw din ay isa sa mga convener ng Stop the Attacks na campaign. Yes. Oo, ito yung isang pag-pushback sa yung tahasang pangre-red tag. At sinasabi mo nga na ito mga progresibo, mga makabayan na mga kampanya ay iba agad ang tingin. Tama, Namumula agad sa mata nila. tama. Kunyari sabihin ko, humingi lang ako ng dagdag ng taasad para sa mga teacher. Issue na agad yun. So far, may pushback ba doon sa nasimulan ninyong Stop the Attack sa kampanya? Ano siya ang problema kasi sa mga ganitong atake ay institutionalized. So ibig sabihin hindi siya basta-basta mahihinto lamang sa isang kampanya. Dapat isang mas malaking kilusan or movement to overcome these attacks, quote and quote attacks. So hindi siya basta-basta patuloy kami na nagka-campaign against it, ay hindi yung reason kung bakit patuloy ako gumagawa ng pelikulang ganitong klase. Napaka-prolific mo ngayon, JL, yung ganyang energy, sabi nila, sakyan mo ng sakyan dapat. Kasi may window lang daw yan. Ewan kung totoo yung sinasabi nila, lalo na sa film. Kasi kahit physical pa rin pala, physical rin siya eh. Okay, balik tayo sa Ganggang, no? Iba kasi yung isang naging entry mo 2 years ago, Yeah. no? Very personal dokumentaryo. POV mo, ito ay, pero pupuntahan natin mamaya yung issue ng isa kapatid mo at yung iyong docu na Alipato at Moog. Pero ito ngayon, concern ka ba nung una na kung paano pagbabalansin yung statement at yung, sabihin natin yung pagka-cinema nung katha? Naniniwala ako sa sa balance dapat talaga ng form and content. Diba? Madalas natin pinag-uusapan yan. Pero ako, kino-consider ko sarili ko sa eksena ng pagpepelikula ay baguhan pa rin ako. No? Sa docu, malamang medyo veterano na ako dahil marami na akong ginawang dokumentaryo. Pero dahil nga first full-length narrative ko to, I still consider myself as a newbie. No? Pero ang pinakamaganda rito sa prosesong ito ay binubukas talaga sa iba't ibang muka, ay iba't ibang mata. Kasama dyan yung siyempre, cinematographer at kasi sa docu ako lang ako tatapusin ko siya from end to end. Ito medyo kakaiba to kasi marami talagang inputs, maraming mata. Natingin ko nakatulong talaga sa paglikha ng pelikula. Collaborative siya. Oo. Na may plano ka na, tapos biglang direct sina-charge pa ilaw. Yes, Ganyan. yes. Oo, ayun na nga. Ano ang mga peg mo para sa pelikulang to? I'm sure, ayoko gamitin yung word kasi Oo, very, yes. nakakainis siya. Pero may mga pinag-aralan ka bang mga pelikula na parang template, kumbaga, sa isang certain acting or approach sa ilaw, sa framing, etc.? Wala akong pinag-aralan na specific na pelikula, pero meron akong mga impluwensya talaga sa karera ko dito sa pagpepelikula. Halimbawa, fan ako ng Ora Pro Nobis. So, talaga yun, nagmamanifest din yun sa Pelikula po likha ni ko. Lino Broca. Ni Lino Broca, naban siya nung panahon ni Cory. Yes. Dahil highly political din yung content niya. Pinakita niya na after the fall of the dictatorship, ay wala pa rin pagbabago. Tama. Tuloy-tuloy pa rin. At yung isang dating kalalaya lamang na si the then very noble Philip Salvador Yes. ay bumalik sa pagkarebelde nung naramdaman niya na Nung namatay na yung anak niya. Oo. very dramatic din ang eksena ngayon. Dikdik nga, no? Tapos bukod doon, fan din ako ng Stand By Me. Meron akong tribute sa pelikula ko ng Stand By Me. Ayoko nang spoil pero nandoon yan sa loob. Sa mga nakapanood ng Stand By Me, magigets nila yung Yun ang coming of age. Yes, coming of age yun. Nasa yes. generasyon Age natin. Sino nga ba director ng Stand By Me? Sorry, di ko maalala kung Basta sino. alam ko nandun si Edward James Olmos. Yeah, Oo. tama. Sino pa nga ba? Sige, ano pa?
Ayun, yung dalawang yun. Talagang child of the 80s ka talaga, Oo nga, JL. kasi nakakaalaman ng edad. Pero ayun, marami talagang impluwensya sa akin. Pero nung inano namin, nung hinubog namin ng pelikulang to, syempre may mga limitasyon kaming budget, meron kami limitasyon na 4 hours a day yung mga bata Wala, kasi. oo, dole. Oo, hindi lang sa doon, yung limitation ng 4 na oras lamang per day. Tapos hanggang alas 8 lamang ng gabi. So, ayun, kaya medyo mahaba-haba yung aming shooting days. Siyempre, na-stretch talaga yung budget namin. So, dahil sa mga ganong limitasyon, meron kaming, ano ba tawag doon? Adjustment sa pag-shoot. Long takes, mga ganyan. Hindi na masyado, hindi namin kailangan ng, or hindi na uubra yung maraming angulo, kasi wala kaming limited lang yung time namin. Ilang camera ba? Dalawa. Dalawa. Oo, yes. Okay. Okay naman. Tingin ko, happy naman kami lahat nung natapos ang Pahirapan pelikula. mo yung editor, isa na lang gamitin mo sa Oo susunod. nga, susunod. Oo nga. Baka magalit sa akin yung editor. Na siya rin ang producer ko. Yun, yari Yan ka lang, doon. di ba? Oo. Okay, so, ano ang experience, first film mo na feature, hindi docu, ang artista mo agad, mga bata. Okay, may kinuha ka bang special na training para pag-handle ng mga bata? Hindi na pwede yung mga ginagawa doon noon na para mapaiyak yung bata. Kukurutin mo. Walang gano'n. Medyo strict kami rin sa safe space ng pagpipelikula kasi syempre naniniwala rin kami sa EGL, Pero yung training namin sa mga bata, ang unang by the way, majority ng cast namin galing sa audition, 85% Okay. nanggaling sa audition. So nung unang-una pa lang sa audition, willing ka bang humawak ng gagamba? Kasi ayun yun, mga taga Maynila yung mga bata. So wala silang ganung experience. So kapag takot sila sa gagamba, nandidiri, out ka agad sila. Tapos after nang nakapili na kami, nag-workshop kami. Talagang hinayaan namin silang mag-handle ng mga gagamba, gano'n. Tapos syempre, paulit-ulit ng mga practice ng kanilang mga linya. So para pagdating sa actual shoot, prepared na sila, mas mabilis yung shoot namin. So ayun yung mga namin sa bata. Enjoy naman sila. At So tingin talaga ko, mga non-actors talaga sila? actor sila, pero not full-length actor. So commercials, short films, ganyan. Hindi ka pala pwedeng mambroka Oo, ng bata. tama, oo. As in the sense, dinedemo. Oo. Okay, pero JL, ito pala ay isang dakilang version ng Spider. May Spider-Man. Nakakatapos lang. Itong gagamba ay Ang tawag namin sa sarili namin, Spider Gang. Spider Gang, pwede. Oo, di ba? Metaphor siya for kung paano yung na-oppress yung ng makapangyarihan yung mas. Pero, okay, JL, sa anong bahagi ng pelikula mo na-realize na gusto ko itong ituloy, agawa pa ako ng isa, or babalik na lang ako sa estilo nung docu kasi mas magaan, mas mobile, ako lang. Matagal ko na nasulat tong Ganggang 2019 nasulat ko na siya. So sa totoo lang, bago ko isubmit yung proposal ko sa Alipato at Muog sa Sinimalaya, ang una ko dapat isasubmit ay Ganggang. So pero at that time na-realize ko, bakit hindi yung Jonas? Kasi that's the more needed story for me, kasi Yes. personal siya at may medyo malinaw yung kung bakit ayon, Pero ayun nga, dahil nga sa matagal na yun, talagang dream ko talaga siyang magawa. Talaga siya sa akin Tapos at the same time, yung Ganggang, ang gagamba, hindi naman sila naglalaban sa totoong in nature. Talaga magkakahiwalayan. They live in peace. Ang objective lamang nila ay makahanap ng pagkain nila. Kaya lang sila naglalaban ay dahil sa mga taong pinaglalaban sila. That's the only time they fight. Parang ayun ang alam ko. Rottweiler din pala. Oo, hindi ko pamilyar sa Rottweiler, pero Ang akala natin, mga vicious dog sila. oo nga. Pero sobrang gentle daw. Yeah. Nagkataon lang na meron silang mga jaw na talagang powerful. Malakas. At ginugutom nila at sinasaktan para maging vicious. At Yun. pinagtatapat nila, pinagsasabong. Ganun nga. Tao lang ang pwedeng gumawa nun. Yun nga. So, na rin siya, parang gusto ko na rin sabihin na, bakit natin to ginagawa sa mga buhay? Hindi lang sa gagamba, kahit sa mga bata, kahit sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Okay, interesting na may yung isang pelikula na entry din, itong Hand of God, ay
contrasting point of view naman daw nung sa inyo. Kung dito daw sa inyo ay ang militar ang medyo bad guy, Oo. do sa hand of God, positibo ang perspective. Okay. Of course, kalayaan sa pamamahayag, pero nag-usap kayo ng ano yung motivasyon nung nakausap mo yung Hindi ko alam kung ano motivasyon. Parang sabi ni Mark, kaibigan ko rin si Direk Mark, yung nagsulat ng story na yan. Winworkshop namin yan. Lahat ng top 20 semi-finalists ng Sinimalaya, naghapag kami ng kanya-kanyang storya. Lahat kami alam namin ng Nice. storya ng bawat isa at lahat kami ay may komento sa bawat storya. So, nung sinabi ni Direk Mark na kung anong story niya, siyempre, ang una kong komento, naalala ko to, sana maganda yung konteksto na malaman natin kung bakit nagre-rebelde ang mamamayan or ang Moro sa kanilang kaso. Sabi niya, based daw yun sa totoong pangyayari. I'm not sure. So, ayun naman yung binanggit ko sa kanya. Maganda sana mabuo natin ang storya kapag malaman natin bakit humahawak ng armas yung mga nandoon sa komunidad. Okay. May masakit na nangyari sa pamilya mo noong 2007. Kapatid mong si Jonas ay isang probably the most famous desaparecido itong sa recent decades. Merong hindi makalimutan talaga. Naalala ko kayo talaga pag binabanggit yung mga nawa. Mas gugustuhin po, ito yung statement niyo, mas gugustuhin pa ninyong makita talaga yung katawan, kung meron man, rather than hindi mo alam kung ano nangyari kasi mas malikot ang imahinasyon. Yes. May iniisip, paano kung, at kahit paano hindi maiwasan na may glimmer of hope pa rin. May closure na ba sa bahagi mo, JL? Ako, sa totoo, wala pa eh. Yan, parang isang continuing process. Actually, meron tayong batas ngayon na anti-enforced disappearance law. At sinasabi nun sa batas, if the missing is still missing, the crime is still being committed at this very moment. No? Kasi wala eh. So, ako, pagtingin ko, yung kino-compare natin na makita yung bangkay versus dun sa hindi. Ako, ang tingin ko, ang enforced disappearance o yung sapilitang pagkawala, ito yung worst kind of human rights violation. Kasi doon pwede mong patayin, pwede mong torturein. Lahat ng iba pang human rights violations, pwede mong gawin yon kasi sila ay nilabas mo sa proteksyon ng batas. So, tingin ko talaga, ito yung worst kind of human rights violation. Ngayon, sa usapin ng closure, parati naming sinasabi na hanggat hindi namin natatagpuan yung aming kaanak in whatever state they're in, ay tingin ko mahirap siya magkaroon ng closure. Tingin ko ay yung effect ng ng krimen na ito. Ano ang naging epekto sa pakiramdam niyo yung may mga figures like Jovito Palparan na nasa likod na ng rehas at iba pa? Hindi, may balita nga nung nakaraang mga buwan na nasa Baguio Apela daw pa. siya. Oh. Oo, wala siya sa may mga ganong balita na merong special treatment si General Palparan. Hindi ako sigurado, wala akong data about it. Pero nanawagan ang mga kasama ko sa karapatan na ibahagi ng BJMP kung nasan talaga si General Palparan dahil sa mga rumors na yon. Nakakatulong ba yung mga nakakulong sila? Ako, sa totoo, halimbawa, sa kaso namin, known perpetrators naman yung mga sa kaso namin eh. Meron silang pangalan at pero they were promoted and they even held high positions in the government. So Kung sino yung mga yon, saliksikin niyo po yung paksa. Pero open ka, JL, na screen ng mga private organizations ang Ganggang. Yes, oo naman. Ang layunin namin sa pelikulang to ay ibukas ang diskurso sa mga paglabag sa karapatang pantao. Tingin ko, hindi naman ako naniniwala na kaya baguhin ng pelikula ang lipunan eh. Pero yung makakapanood ng mga ganitong klaseng pelikula, maaari sila ang makatulong para sa isang mas maayos na lipunan. So, open talaga kami na ibukas to at magkaroon ng diskurso. At hopefully, magkaroon siya ng at least a dent sa atin na merong ganitong pangyayari. Mag-spark ng discussion at ihasik ang sapot
ng kalinawan at karunungan at kahit paano yung pagkakaintindi. Maraming salamat, Thank JL. you, thank you. Alam ko, bitin yung usapan natin, pero maraming salamat, Direk JL Burgos. Salamat. Thank you, sir.